Sinabi ng isang senador. Oo. Sinabi niya. Ano yung senador? Abogado, ba yan? Abogado po ito. Senador na abogado. Abogado. Sige po. Oo. So, paano po yun, Sen? Baka siyang bumaba ang kalidad. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Ako po si Just Vlog. Rekta na kagad tayo mga kababayan. Ito po mga kababayan, meron tayong matutunghayan ngayon, masasaksihan, na tagisan ng galing ng dalawang abogado na senador. Mga senador ito mga kababayan, parehong abogado ito. At dito mga kababayan, titignan natin sa dalawang abogadong ito kung sino sa kanilang dalawa ang mas paniniwalaan natin, sino sa kanilang dalawa ang mas nagsasabi ng makatarungan at makatwiran, at pagkatapos, mga kababayan, kayo po ulit ang huhusga. Paki-comment nyo mamaya sa ating comment section kung sino sa kanila ang may kredibilidad na dapat na paniwalaan ng ating mga kababayan. Itong usaping ito, mga kababayan, ay tungkol po doon sa notaryo o peking notaryo di umano. Doon sa affidavit nitong si Orly Gorteza, mga kababayan. Meron po kasing lumabas na pahayag, yung abogado mismo ng opisina na yon na kung saan nagpanotaryo itong si Orly Gorteza, mga kababayan, at sinasabi ng abogado na ito na idinidinay niya na hindi niya ninotaryuhan ang affidavit na yon. Ngayon, ito po ang pagtatagisanan ng galing ng dalawang abogadong senador na ito nga po ang ating matutunghayan o masasaksihan sa pagkakataong ito. Beno, para maintindihan natin yung ating sinasabi, siguro mas maganda, panoorin muna natin itong video. Ang unang mapapanood natin na video, mga kababayan, ay yung interview ni Manong Ted Filon kay Senator Kiko Pangilinan sa kanyang programang Ted Filon. Yan. At dito mapapansin ninyo, pansinin niyo yung pagtatanong ni Sir Ted. Alam kasi ni Sir Ted meron siyang nalalaman sa batas. Mahusay din ito. Kasi naitanong niya yung tungkol dun sa, wag na tayo dun sa notaryo. Doon tayo sa nanumpasya sa harap ng komite. Nagtanong siya ng ganun pansinin niyo yung bahaging yun, mga kababayan. Beno, para hindi tayo magkamali, mas maganda, mga kababayan, panoorin natin ng sabay-sabay ang video ito. Po, Senator, alam niyo na po yung development, meron pong abogado na sinasabi daw po na nag-disclaim doon sa kanyang notaryo sa affidavit po nitong si Gutesa. Ano po muna ang inyong reaksyon? Well, kailangan patawag itong abogado na ito at magpaliwanag din si Gutesa paano nangyari ito. Dahil hindi biro, no? Forgery, falsification of public documents. Kaya kinakailangan sa susunod na hearing maklarify ito at magkaroon ng pagpapaliwanag. Okay. But legally po, ano po ang bearing nun kahapon na binasa niya yung kanyang affidavit? Ano po, at siya po nanumpa naman bilang isa po sa mga testigo po ninyo kahapon in the Senate sa usapin po ng laman ng kanyang binasa sa record po ng Senado. Well, kung totoo na, kasi nga may allegation na hindi siya, no? That's why we have to get that on record. Kasi pag na-establish nga na hindi siya yun, during the hearing under oath, di maliwanag. Opo. Nag-freeze. Maliwanag na. Sumpang. Opo. Naputol ho kayo, Senator, na nag-freeze po. Maliwanag ka rin yun, sir, na ano? Hindi valid. Walang scrap of paper lang yung salaysay na yun. Hindi valid. Walang scrap of paper lang yung salaysay na yun. And there are legal consequences, siyempre, dahil nga falsification at
So, kawawa din tong si Ginoong Gutesa dahil mukhang yung mga nasa likod niya ay, kung totoo, kaya nga dapat yung abogado mismo na nagsasabing hindi siya ang nagnotaryo ay humarap sa atin. Kung totoo yun, hindi maganda para kay Gutesa at kailangan din niyang magpaliwanag. Okay, siguro po, so we have to leave it at that muna kasi nga po we expect some developments within the day, no po. Although nag-post na po yata nga ng mensahe si Senator Pinga kung ano ang kanyang disposisyon sa isyong ito. Okay, sir, pero tanggalin po muna natin yung issue po ng abogado sa sworn statement. Anong inyong so far ho, kung mamarapatin po ninyo, baka kayo kasi kagalitan. Ano po ang inyong assessment kay Gutesa as a witness? Well, ako, kaya gusto ko siyang pakinggan ulit eh. Dahil initially, di ba, nagte-testify siya, di ba, as to his personal knowledge. So, offhand, wala naman akong dahilan no, na questionin, at least offhand, no? Pero itong development na ito opens up an entirely different story, no? Dahil nga may pamemeke, no, ng signature, may pamemeke nung kung totoo may allegation. Again, that's why I want to go back before I make any comments. Okay. We need to listen, we need to hear the facts. Sabi ko nga, ang ebidensya ang siyang magiging basehan natin. Hindi yung haka-haka, yung and sa committee dapat para under oath. Yun mga kababayan, yung interview ni Senator Kiko Pangilinan mga kababayan kay Sir Ted Filon. Kung napansin nyo mga kababayan, meron siyang tanong na nagtaas naman siya ng kamay, nanumpa naman siya. Alam nyo si Sir Ted Filon naiintindihan niya Naiintindihan niya yung pagtataas ng kamay. Kaya niya tinatanong yun. Pero ang sagot ni Senator Kiko Pangilinan, sabi niya invalid. Magiging scrap of paper lang yung kanyang salaysay, yung kanyang affidavit. Ngayon naman, mga kababayan, eto naman. Pumunta naman tayo sa isang senador din, na abogado rin, mga kababayan. Tunghayan naman natin at tingnan natin sino sa kanilang dalawa ang mas kapani-paniwala, may katwiran at makatarungan ng kanyang sinasabi. Eto, panoorin natin mula din po sa programang Saganang Mamamayan sa himpilang Net25 News and Information at sabay-sabay nating panoorin po ito mga kababayan. Ang sabi ng isang senador, hindi ko na babanggitin para hindi na kayo mag-away-away, kung mapapatunayang nating peke ang notaryo, mawawalan ito ng bisa at bababa ang kredibilidad ng testigo. Sinabi ng isang senador. Oo. Sinabi niya. Ano yung senador? Abogado, Abogado po ito. senador na abogado. Abogado. Sige po. Oo. So, paano po yun, Sen? Baka siyang bumaba ang kalidad. Kasi, hindi ba niya alam, nandun kami, ewan ko kung nandun siya, no? Pero sinasabi ko, sumumpa yung witness. Okay. Si Gutesa. So ano man yung pagkukulang, halimbawa, aminin na natin kunwari lang, granting na talagang hindi yung pumirma, granting na nakuha ni Gutesa yung pangtatak. Ano? Siyam na meke. Yung stamp. Pagkatapos nakuha pa niya yung notarial register na nakatago Pati yung mga numero. Makapal na libro, journal yun eh. Opo. I-assume natin na alam niya kung saan niya kukunin yung number. Siya yung naglagay, ano? Pagkatapos nakuha niya yung dry seal, at siya yung naglagay ng dry seal. Okay? O, di peki talaga, no? Kaya lang sumumpa nga siya. Humarap siya sa committee. Pagkatapos, binasa niya yung kanyang sworn statement. At pagkatapos nun, in-interpellate siya. Oo, pinagtatanong pa po siya doon. Buong bansa ang nakikinig. Parang, ang ibig lang sabihin nun, nawala na, kay notaryo wala. So hindi. Doon na napunta eh. So Kaya yung curative effect nung nandun na yun. Kaya wag mo sasabihin na nawalan ng visa yung... Kung halimbawa, private document lang, halimbawa, deed of sale, baka sakaling maniwala ako. Hindi naman na subject sa ano yun eh. Ito merong committee eh.
Ayun. Di ba? So kung pumunta doon, halimbawa, natapos po siya ng kanya pinanotaryo, wala rin diferensya yun, Sen. Ano, natapos siya. Walang notaryo. Sinabi nyo, pwede ba yung statement mo, ipanotaryo after no siya humarap sa pagdinig? Oo, kung kakailanganin pa. At Para lamang lahat ng nagdududa masatisfy kahit hindi na kailangan. Sige, panotaryo nyo uli. Wala namang problema kung panotaryo mo. Ayun, ayun pala ang ibig sabihin nun. Oo. Well, doon Alam mo, hahanapan na lang ng ano. Diyan mo makikita, hahanapan ng butas. Oho. Diyan po kayo magpakatalino. At ang gagawin kasi diyan, ang lahat sasabihin nila, tingnan mo si Senator Marcoleta. Opo. Siguro siyang may kagagawan diyan eh. Ayun na nga po, lumalabas ngayon. Wala po akong kinalaman kasi ang binilin ko sa kanila, kung talagang buwang loob mo at talagang ikaw ay naniniwala na dapat mong ihayag yan, bukas kailangan 8:30, nandun ka na sa Senado. Para, kasi 9 o'clock ang umpisa, 8:30 kasi dami pang pagpasok mo, dami mong pipirma, dami mo, no? Para makapasok ka, magpakaaga ka ng konti. Oho. Ako naman, nakikipagsapalaran. Kung darating, di darating. Kung hindi darating, hindi dumating. Oho. Yun mga kababayan, yun po yung pahayag naman ni Senator Marcoleta tungkol dito nga po sa kumakalat ngayon na yung affidavit nitong si Orly Gortesa ay peke daw sapagkat idinidinay nung abogado na ninotaryuhan niya yung affidavit na yon mga kababayan. Napakalinaw po ng paliwanag ni Senator Marcoleta. Ganun pala yun mga kababayan. At yun din, ito rin ang mga sinasabi ng iba pang mga abogado rin, mga kababayan, na kahit na sabihin natin na peke o walang notaryo, yung affidavit na yon, mentras na siya ay nasa harapan ng komite at nagtaas ng kamay at nanumpa, yun na mismo yun na nagpapatunay, mas matindi pa yon. Mas matindi pa yon sa nanotaryuhan na affidavit. Yun po ang sabi ni Senator Rodante Marcoleta. Kaya nga po sabi namin kanina mga kababayan, timbangin natin sino sa kanilang dalawa ang mas may kredibilidad, mas kapanipaniwala, may katwiran at may katarungan. Parehong abogado po ito mga kababayan. Kayo po ang magsasabi, kayo po na mga kababayan namin ang huhusga tungkol sa bagay na ito. Bueno mga kababayan, na-share lang po namin yon para nang sa ganon ay magkaroon kayo ng idea at syempre, dito may mga natututunan tayo. Pagka kasi mga abogado nagsasalita mga kababayan, baka darating ang panahon, magkaroon din po kayo o tayo ng galitong suliranin, at least alam natin ang gagawin natin sapagkat natututo tayo mga kababayan. Bueno, yun lamang mga kababayan, maraming salamat po sa inyong pagtitiyaga, patuloy na suporta, panonood sa ating mga content sa ating programa. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, nagsasabi po sa inyong lahat, ano man po ang inyong ginagawa at nasaan man po kayo, lagi po kayong mag-iingat.